Eto ha, i-check muna tayo kung napapansin mong malabo ng iyong paningin. Panahon na para magpa-check up at get your eyeglasses. Kaya samahan kami at tunghayan ng isa pang inspiring story ng isang optical and eyewear business owner na si Isaac Saliendra. Kasama si Dayan Medina Ilustre. Dito lang sa Negosyo Tayo. I'm so excited to know more about your business. So can you tell us more about your business story? Yung story kasi ng brand namin, for me, personal siya. Nag-start to kasi nung bata ko, nung grade 4 ako, Miss Dayan, malabo na yung mata ko. Since sobrang labo ng mata ko, na tinatawag ako ng mga teacher ko na parang mahihingas mag-aral, parang makulit, gano'n. But in reality pala, malabo yung mata ko. Mahal kasi yung mga salamin, di ba? So, makulit ako onte. So, lagi ko nasisira yung salamin ko. So, ang ginawa ng dad ko, naghanap siya ng saan nabibili talaga yung mga frame na mas mura. Ang goal ko talaga, nung nag-aaral ako, pagka-graduate, gusto ko magnegosyo. Tapos, para hindi maranasan ng mga taong, mga kapos, kagaya namin dati, na sa affordable, sa 500 pesos lang, meron ka ng graded eyewear at makikita mo na ng sobrang linaw lahat ng mga bagay na pwede mong maranasan. Kailan to nag-start? How long have you been in the business? Nagsimula kami actually online lang, way back 2014. So, ka-graduate ko lang noon sa PUP. I graduated from PUP. After ko graduate, parang nag-work ako sa recruitment specialist. Pero parang feeling ko hindi yun yung parang calling ko, maging recruitment specialist. Sabi ko, parang kailangan ko na sigurong dalin or gawin yung parang pangarap ko sa buhay. Hindi nga, gusto ko magnegosyo. Tapos ngayon nga, meron na kaming eye clinic. Wow, congratulations. So 2014, when you started the business, how much was your capital during that time? Nag-start yung negosyo namin, kung maniniwala kayo, 10,000 pesos lang. 10,000 Yes, pesos. 10,000 pesos lang. But building this business since 2014, are there any struggles along the way? Nung 20 years old ako, nag-start ako ng business ko. Sobrang payat ko. Nasanggal na lang ako. Payat ka pa rin naman ngayon, Sir Isaac. Sobrang payat ko. Tapos parang sinasabi nila na ang tawag dito, na parang people wouldn't even recognize me or people wouldn't even set up a meeting with me. There are still struggles. Like I mentioned earlier, I'm dyslexic. Those things put me in a perspective na I need to make it big. Not because of myself, but because of the vision that I have. Na gusto ko na sana, in reality, so, kung hindi kayo naniniwala sa akin, patunayan ko sa inyo na kaya ko. And luckily, with all of the effort, with all of the people that helped me, doctors, my employees, my family, we were able to make this big somehow in the span of almost 10 years. Nagdo-donate kami ng glasses sa mga less fortunate kids na gusto namin magbago yung buhay nila. Tumutulong din kami sa mga farmers. Ayan, storyline namin. Meron din kami binibigay ng mga art supplies sa mga bata. What is that one lesson that you would like to share or impart those people, like those aspiring entrepreneurs who wants to be like you someday? Kailangan siguro laksan mo lang talaga yung loob mo. Kasi at the end of the day, pag puro, sige, gusto ko magnegosyo, pero parang hindi mo siya gagawin. Kasi if may motivation ka na gusto mong gawin, gawin mo. Kasi pag puro sabi lang, parang walang mangyayari. Do it. If you wanna do something, do it. Kapag inisip mong kaya mo, kaya mo. Pero pag inisip mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Dapat positive lang palagi at isipin mo na kaya mo yan. Yan po ang aral na ipinakita sa atin ng business owner na si Isaac Saliendra. Another business stories at tips na naman ang itatampok natin sa muli nating pagkikita. Kaya naman tara, negosyo tayo!